Nag-alay ng panalangin ng iba't ibang Christian group sa Hong Kong para sa mga biktima ng hostage taking. May ilan ding Pinoy na nakiisa sa prayer rally. Dasal nila wag naman daw sanang pagbuntunan ng galit ng Chinese nationals ang mga Pinoy sa Hong Kong dahil wala naman daw silang kinalaman sa trahedya. Nanawagan din sila sa mga taga-Hong Kong na ipakita ang pagmamahal at suporta sa mga kaanak ng mga biktima. Sa dalawang kahong may watawat ng Pilipinas at Hong Kong, maaaring ilagay ang mga panalangin at pagnanais para sa dalawang bansa. Ang pagkahilig ng mga Pinoy sa larong basketball ang tampok sa librong isinulat ng isang Amerikano. Nakapaloob din sa libro ang kwento ng kaniyang pagmamahal sa Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Chino Trinidad. Sa 3 taong pamamalagi ni Rafe dito sa bansa, mas naging Pilipino pa yata siya kumpara sa ilan sa atin. Tubong New York ang basketball fanatic na si Rafe. Ngunit sa kanyang muling pagbabalik upang ialay sa mga umampong mga Pilipino ang kanyang aklat, laking kalungkutan ang nadama niya sa nangyaring hostage crisis sa Luneta. Malupit ang nangyari, ang sobra, at na-shocked ako. Pero hindi yan ang reflection ng totoong bansa. At ako, parang commuter lang ako. Ang buhay ko noon dito, palagi akong sumakay ng jeepney kahit anong oras. Palagi akong sumakay ng MRT. Ang libro ni Paeng ay nagsimula ng kanyang unang mabasang storya ng mga Pilipinong naglalaro ng basketball sa mga baryo. Naintriga ang produkto ng Northwestern University sa pagkuhumaling ng mga Pinoy sa basketball, na siya naman naging inspirasyon ni Rafe para kumuha ng scholarship grant para manatili dito sa Pilipinas mula 2005 hanggang 2008. Kahit anong restriction, kahit saan, kahit walang ring, kahit walang backboard, gagawa yan. Parang yan ang pinaka-inspire sa akin. Ilan sa mga pahina ng nakakaaliw na storya ni Rafe sa kanyang pakikisalamuha sa mga Pilipinong mahilig sa basketball ay storya ukol sa angking hospitality o pagiging magiliw sa mga panauhin nating mga Pinoy. Itong pagtupad ng aking pangarap ay hindi lang sa akin, para sa inyong lahat, at syempre para sa yung buong mundo kung sana babasahin nila. Kung inyong babasahin ang masinsinan ng libro ni Paeng, inyong makikita sa loob ng storya ng basketball ang mensahe ng pasasalamat ng isang dayuhan na tinanggap na malugod dito sa ating mahal na bayan. Hindi lang basketball yung hilig ko. Naging love letter para sa Pilipinas ang libro ko. Natapos ko ang libro medyo mabilis, kasi parang lahat ay galing sa puso, yung taos puso naman yan. Chino Trinidad, nakatutok 24 oras. Excited na ang buong bansa para sa Survivor Philippines Celebrity Showdown na magsisimula ng ipalabas sa Lunes dito sa Kapuso Network. Bukas, guest sa Party Pilipinas ang Castaways at talaga naman pinaghandaan nila ang kanilang production number. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Pasok boys, go! 1 and 2 and boom! Dandanin! Inabutan naming abala sa pag-iensayo ang Survivor Philippines Celebrity Showdown Castaways para sa kanilang production number sa Party Pilipinas. Ang tawag daw sa kanilang sasayawin, powder dance. Ito yung may mga elements ng dancing na may mga moves na with the use of parang effects na may powder. Makikita ka namin magsayaw? Correct! Nakaganito lang siya. Excuse me. Yan, nakaganyan lang siya. Huwag naman, lumalabas na yung bilbil ko. Major challenge naman para sa dalawang castaways ang pagsasayaw. Pero in fairness, mabilis naman nilang nakuha ang steps na itinuturo ng kanilang choreographer na si Miggy Moreno. Dancer talaga ako dati. I'm supposed to dance, but Major na pangyayari ko sa buhay we'll see what it looks like. Paninigurado naman ni na Michelle, Solen at Aubrey. Sexy daw. Sexy rin ang outfit. Wow, anong outfit? Secret, abangan. Parang Survivor lang, abangan na. Pang-island outfit. Kung mai-impress daw tayo sa kanilang production number, mas kabang-abang daw ang pagsisimula ng bagong season ng Survivor sa Lunes. Sa ipinapakitang teaser ng show, asahan na ang mas madrama at maaksyong Survivor Philippines. Sa Monday, abangan niyo kung bakit
may mga sarili-sarili kaming title, malalaman nila pag pinanood nila lahat yung buong show. Abangan nila. Abangan nila dahil ito na yung ito na yung toughest survivor ever dito sa Pilipinas. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. That's our Chika Minute for tonight. Thanks for watching. Ako po si Grace Lee. Maurice, Jiggy? Salamat, Grace. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mariz Umali. Ako po si Jiggy Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.